Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Good day everyone, this is 24 News. Thank you for joining us. I am John Lester B. De La Cruz, your reporter for today. Nadagdagan ng halos 3 milyon ang bilang ng mga naghihirap na Pilipino ayon po sa datos ng World Bank. Nakasalalay daw ang pagbangon muli ng ekonomiya ng bansa sa susunod na taon sa patuloy na pagbaba ng COVID-19 cases at maayos na implementasyon ng COVID response ng gobyerno. Nakatutok, Amil Baro. Dahil sa COVID pandemic, sunod-sunod na bagyo na tumama sa bansa, dumami na raw ang mahihirap sa Pilipinas. Ayon sa World Bank Economy Report, may karagdagang 2.7 million na Pilipino mas mababa sa poverty line. Ngayong 2022, base sa $3.2 per day poverty line. Pero ngayon, bumaba na daw ang kaso ng COVID-19. Maaari daw na bumalik ang sigla ng ekonomiya natin sa 2022 hanggang sa 2023. Mahalaga raw na ma-invest ang gobyerno sa infrastruktura, public transport at pangkalusugan, mga bagay na magbibigay ng dagdag na trabaho. Dagdag pa ng World Bank, maaari mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya kung magkakaroon agad ng bakuna kontra COVID. Ang palasyo nalulungkot sa report ng World Bank pero mananiwalang makabawi ang bansa susunod na taon. Tuloy-tuloy naman daw ang tulong ng World Bank sa Pilipinas, particular disaster risk reduction management, kalusugan, edukasyon at community development. Amil Baro, 24 News. Record high o pinakamataas ang naitanang bilang ng pamilyang nakadanas ng gutom nitong nagdaang 3 buwan base sa bagong survey ng SWS. Umabot sa 7.6 million household ang nagsabing nakaranas sila ng gutom mula Hulyo hanggang Setyembre. Bati daw yan ng gobyerno kaya sinisikap ng gobyerno mabuksan ang ekonomiya para mas marami pang makapagtrabaho. Balitang hatid sa inyo ni Melton Otao. Ayon sa National Survey ng Social Weather Station sa SWS, may naitalang 7.6 million household na nakaranas ng gutom dahil walang makain nitong nagdaang 3 buwan. Ito na raw ang pinakamataas sa record ng SWS na may 7.6 million families household mula July hanggang Setyembre. May 5.5 million families dito ay nakaranas ng moderate hunger or nagugutom ng 1 hanggang ilang beses. May 2.2 million families naman ang nakaranas ng madalas na palagiang kagutuman sa nasabing panahon. Mas mataas ang resulta ng survey kaysa noong July na may naitalang 1,245 adult Filipinos ang survey mula sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa SWS, tumaas ang kagutuman sa mga lugar na ito kaya ang Department of Education pinagpatuloy raw ang kanilang feeding program sa kindergarten at elementarya. Pero imbes na sa eskwelahan, plano na lang nila na magbahay-bahay katuwang ang kanilang partner organizations. Alam naman ng Malacanang ang hirap ng maraming Pilipino. Kaya sinisikap ang tuluyang pagbubukas ng ekonomiya pero kailangan daw ng kooperasyon ng lahat. Melton Otao, Nakatutok, 24 News.
tutuusin, aabot na 54 ang bilang ng mga namatay sa malawakang protesta sa Myanmar ayon sa United Nations. Kasunod yan ng shoot to kill order sa mga nagprotesta laban sa nangyaring kupdita doon. Hiling ng UN na tigilan na ng military junta ang marahas na tugon sa mga nagproprotesta. Nakatutok, Joash Alcantara. Inaresto ang mataas na lider ng gobyerno, pinaputol ang internet, TV at iba pang communication lines. Ipinatigil ang mga flight at ideklara ang isang state of emergency. Ito ang nangyari ngayon sa bansang Myanmar matapos patalsikin ng kanilang military sa pamamagitan ng isang coup d'etat and democratic government. Sa kanilang bansa at ikulong ang mga lider kabilang ng si State Councilor Aung San Suu Kyi. Ang dahilan, hindi matanggap ng militar ng resulta ng eleksyon ng 2020. 83% mas leadership kuha ng Partidong National League of Democracy. Sabi ng Army, ang daya ng Joash Alcantara, 24 News. Exclusive! On the morning of the April 9th, people in Myanmar woke up to terrifying messages flooding their social media. In the city of Bago, a massacre was unfolding. The military had launched a sudden and unprecedented assault on civilians taking part in pro-democracy protests. Reported by Benjamin Day. On the streets of Myanmar, turning out to protest has become a dice with death, where for young people is a risk they say they need to take. Many people have been killed at demonstration scenes. Myanmar military seized power by detaining elected leader Aung San Suu Kyi and other ministries and advisors from her National League for Democracy Party. The generals claim November's election, which the NLD won in a landslide, was fraudulent, but have shown no evidence to prove it. Despite leader force from police, young demonstrators have been on the protest front lines and on the colorful sidelines every day for more than a month. Scared to die, of course. Everybody is scared to die. But life without hopes is the same as dying. So I'm more scared of my future that is dark. To try to stop the spread of the anti-COVID movement online, the junta have been blocking the internet. A big shock for a generation of digital natives that have been submerged in isolation. Their parents suffered under previous military rules. They fear for their education, their careers, their country, and these young protesters are vowing to do whatever it takes to protest them. Benjamin Day, 24 News.